28 taon ng binata ang presidente, pero hindi pa rin siya nakakahanap ng mapapangasawa. Ang ama na may malubhang sakit ay basta na lang bumulong-bulong. Diyos ko, kailan kaya ako magkakaapo? Isang batang lalaki ang biglang sumugod sa kanyang mga bisig. Ay, Jinchen, bakit kamukhang kamukha mo ang batang ito noong bata ka pa? Naku, nagpakita talaga ng awa ang Diyos, nagpadala siya sa akin ng isang apo. Lolo, pasensya na po. Naku, ang apo ko. Habulin niyo siya. Tay, magising ka nga, kidnapping ang ginagawa mo. Ang batang ito ay kamukhang kamukha mo, parang pinagbiyak na bunga. Hindi kaya anak mo siya? Sa tingin ko, miss na miss mo nang magkaapo kaya kung ano-ano na ang nakikita mo. Buti na lang at nabunot ko ang isang hibla ng buhok ng batang ito. Halika rito. Ano iyon? Halika rito. Notify mo agad ang lahat ng mga doktor sa ospital at magsagawa ng DNA test. Kaya naman para mawala ang pagdududa ng kanyang ama. Sinamahan ng presidente ang kanyang ama sa ospital para hintayin ang resulta ng DNA test. Maya-maya lang ay inabot na ng doktor ang resulta ng test. Hanggang sa makita niya ang ulat ng paternity test, saka lang nagulat ang presidente nang malaman niya na ang batang lalaki na sumugod sa mga bisig ng kanyang ama kanina sa ospital ay ang kanyang anak pala na nawawala. 7 taon na pala ang nakakalipas, naloko at nadroga ang presidente. Aksidente niyang nahila papasok sa kwarto ang babaeng naghatid sa kanya ng tubig. Dahil sa aksidenteng ito, nagkaroon ng ugnayan ang dalawa. Kinabukasan, paggising ng babae, wala na ang lalaking kasama niya kagabi. Hindi niya alam na dahil din pala sa aksidenteng iyon, nabuntis siya at anak ng presidente ang dinadala niya. Makalipas ang 8 buwan, mag-isang nagsilang ang babae ng isang cute na baby boy sa ospital. Bilang first-time mom, mahal na mahal niya ang kanyang anak. 6 na taon na ang lumipas, naging mabait at masunurin na bata na siya. Isang araw, naaksidente ang kanyang anak. Tandaan mong kunin ang bill sa ospital. Yung ali ang bumangga sa akin. Papagbayarin mo siya ng medical bills ko. Na, mukhang pera. Dosi, ano na pong lagay ng kamay ni Xiaobao? May magiging epekto ba ito sa kanya? Hindi maganda ang sitwasyon. Nakapag-alig na kami ng buto, pero kailangan niyang sumailalim sa rehabilitation. Kung hindi, maapektuhan nito ang normal niyang pamumuhay. Ganoon ba kalala? Kung magpapagaling siya ng mabuti, wala namang magiging problema. Aabuti ng mga 50,000 yuan ang rehabilitation. 50,000, ang laki naman. Maghanap ka na ng pera. Kapag pinalampas mo ang pinakamagandang panahon para sa kanyang paggaling, baka hindi na siya bumalik sa dati. Sa kabilang banda, nagkataon namang dinala ng bilyonaryong presidente ang kanyang ama sa ospital para magpagamot. Nagkataon namang nakita niya ang batang lalaki na nagpatingin din sa ospital. At doon nagsimula ang kwento. Anak ko nga talaga siya. Siya ba ang babae 7 years ago? Tingnan ko nga kung ano ang nangyari. 99.9% na magkadugo sila. Ibig sabihin may tagapagmana na ang angkan ng mga Lu. Nako, may tagapagmana na. Taytay. May tagapagmana na ang angkan natin, may tagapagmana na ang angkan natin. Hindi ba may tumor ka sa binti? Nako, ano bang iniisip mo? Bakit mo pa iniintindi ang binti ko? 18 henerasyon na ng angkan natin na iisa lang ang anak. Baka ito na lang ang naanak mo. Hanapin niyo siya kahit sa ang sulok ng lungsod na ito. Kailangan niyong mahanap ang apo ko. Sige na, hanapin niyo na siya. Mommy, nasaan na po yung alien na nakabangga sa akin? Baka tumakas na siya. Kulang pa ang pera ko kahit pambayad ng rehabilitation. Ano nang gagawin natin? Sabi ni Emma Lu, isara raw kaagad ang ospital. Kahit hukayin pa ang buong lugar na ito, dapat mahanap ang yaong master. Opo, opo. Bakit ang tagal nyo? Napaka-importante ng oras ko. Nakakainis naman, kabibili ko lang ng kotse, nagasgasan nyo na kaagad. 500 yuan lahat-lahat, kasama na ang check-up at benda. Pero sabi ng doktor, tinamaan ang buto niya at kailangan niyang sumailalim sa rehabilitation. 50,000 yuan lahat. 50,000. Nababaliw ka na ba sa kahirapan? Alam ko na, nakita niyo lang na mayaman ako kaya sadya niyo akong binangga para makapanghingi kayo ng pera. Mangarap ka. Miss, hindi kami nagpapanggap. Ikaw ang nakabangga sa anak kong si Xiaobao, kaya nabalian siya ng buto. Heto ang resibo. Kung hindi ka naniniwala, pwede tayong magtanong sa doktor.
Huwag mo akong hawakan, ang dungis mo. Sa mga taong katulad nyo, kahit mabangga ko kayo, wala akong pakialam. Sino bang may sabing hindi mo bantayan ng mabuti ang anak mo? Huwag kang umasang magbabayad ako kahit isang sentimo. Bakit ba ang labo mong kausap? Ikaw ang tumatawag habang nagmamaneho, kaya mo nabangga ang anak kong si Sia Obao. Tapos ikaw pa ngayon ang nambabaliktad? Hindi talaga ako makatarungan, anong magagawa mo? Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Kapag lumabag ka sa batas trapiko, dapat ka talagang magbayad. Sa tingin ko, nagpapanggap lang kayong nabangga para makahingi ng pera. Mukhang sanay na ang mag-inang ito. Hindi ba kayo natatakot na baka masagasaan kayo ng kotse dahil sa dami ng perang kinukuha nyo sa masamang paraan? Basta ako, hindi ako magbabayad kahit isang kusing. 50,000 yuan. Mas gugustuhin ko pang ibili ng bag iyan. Oy, oy, oy. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Sabi ng bitawan mo ako. Hindi nga kita bibitawan. Dil Ailu, may balita na nasa labas daw ng gate ang Yaong Master. Ituloy niyo ang paghahanap. Opo. Tara na. Jenchen. Ikaw, Jenchen. Bitawan mo ako. Hindi ako bibitaw. Sabi ng bitawan mo ako. Aray. Naku, Jenchen. Bumalik ka rito. Kapag tumakbo ka, isusumbong kita sa pulis dahil tumakas ka matapos kang makabangga. Tapos maghintay ka na lang na makulong. Hello, insurance company ba ito? Pumunta kayo rito ngayon din. Amsie, talagang kasalanan ito lahat ni Amesong. Babayaran namin ang lahat ng iyong medical bills. Hinihintay namin ang perang ito para sa rehabilitation. Kailan po ba namin ito matatanggap? Sa pagkakaalala ko, inaabot ng 2 buwan bago maproseso ang car insurance. 2 buwan? Pero hindi kami pwedeng maghintay ng ganoon katagal. Anong kinalaman ko riyan? Makukuha niyo lang ang pera pagkatapos ng 2 buwan. En love song. Ikaw, tama na. Kasalanan niyo itong 2 hampas lupa kayo, kaya hindi ko nakita si Jinchen. Mommy, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala, Sia Obao. Nakapagtapos na ng college si Mommy. At nakatanggap din ako ng invitation para sa interview sa Lu Group. Kapag naging top programmer na si Mommy, magkakapera na tayo. Mabuti naman kung ganoon. Uwi na tayo. Elu, hindi po namin siya nakita. Baka nakaalis na ng ospital ang Young Master. Isara niyo ang lahat ng port at airport. Gamitin niyo ang lahat ng resources. Kailangan nating mahanap siya sa lalong madaling panahon. Opo. Alis na tayo. Puno na ang quota namin para sa programmers. Pero nakatanggap kami ngayon lang ng notification na kailangan daw ng isang sekretary para sa presidente. Kahit na hindi ito related sa tinapos mo, 8,000 yuan naman ang monthly salary. Huwag kang mag-alala, bagay sa akin ang pagiging sekretary. Sige, magtiyaw ka muna ng ilang araw. Secretary Song. Ito ang bagong sekretary, si Yi Shengsheng. Ikaw na ang bahala sa kanya. Ang liit naman ng mundo. Ikaw pala iyan. Pero kailangan ni Xiao Bao ng pera para sa kanyang rehabilitation. Kailangan kong makuha ang trabahong ito. Secretary Song. Noong araw na iyon, nagkamali lang ako. Huli na para suyuin mo ako. Ayaw ni Jinchen sa mga taong may masamang ugali. Mamaya, siguradong palalayasin ka niya. Magandang araw, Amalu. Jinchen. Siya ba si Amalu? Parang nakita ko na siya somewhere. Parang pamilyar sa akin ang babaeng ito. Jinchen. Hindi maganda ang ugali niya at may anak na siya. Siguradong mas unahin niya ang kanyang anak. Talagang hindi siya bagay maging sekretary. Nakapasa ako sa interview, kaya ako nandito. So what? Kailangang on call 24 hours ang secretary. May anak ka, magagawa mo ba iyon? Hindi mo magagawa, di ba? May anak ka na? Ilang taon na? 6 na taong gulang. Mabuti, ikaw na lang. Sumunod ka sa akin. Ako. Bakit naman? Paanong nagustuhan ni Jinchen ang ganyang klaseng babae? Ngayon lang nalaman ni Emma Lu na may anak pala siya. Bilang isang ina, may experience si Inisie sa pag-aalaga ng bata. Gustong humingi ng advice ni Emma Lu kay MC. Ano? May anak na si Jinchen. MC, andito po.
Ano nga bang itsura ng mga batang 6 na taong gulang? Ha? Sa edad na ito, mahilig silang magtanong ng bakit. Sobrang cute nila, lalo na ang anak kong si Kia Obao. Hindi lang siya gwapo, matalino pa siya. Eh di mas gwapo pa ang anak ko sa anak mo. Impossible. Walang makakatalo sa kagwapuhan ng anak kong si Kia Obao. Pero boss siya, kaya hindi ako pwedeng kumontra. Boss, may video ako ng anak kong si Kia Obao. Gusto mong mapanood? Jinchen, Tay, nakita mo ba? Lahat ng ito ay binili ko para sa apo ko. Ang dami naman. Hindi pa nga ito karamihan. Puno na nga sa taas, wala nang mapaglagyan. May mga ilan pang sasakyan sa labas. Balak kong ipagiba ang katabing villa para gawing lagayan ng mga laruan ng apo ko. At saka magpapatayo pa ako ng 1,000 square meter na playground para sa kanya. Siksya Obao, kahit kailan, hindi pa nakapunta sa playground simula noong bata pa siya. Samantalang ang young master ay may sariling playground. Ang laki talaga ng agwat ng mga tao sa isa't isa. Hindi ka pwedeng ganyan ka-spoiled sa bata, baka masanay siya masyado. Kalokohan, siya ang kong apo, sino pa ba ang dapat kong i-spoil? Sasabihin ko sa iyo kapag bumalik na ang apo ko, siguradong magiging close kami. Oo na, oo na, oo na. Tay, bakit naman magiging close kayo ng anak ko? Amsie, may ipapagawa ko sa iyo. Amsi, ano po iyon? Anong klaseng damit ba ang bagay sa mga bata? Ang mga batang 6 na taong gulang ay malikot at madaling pagpawisan. Mas komportable sila sa mga cotton na damit. Ang bait naman niya sa mga bata. Siguradong napakasaya ng young master. Hindi ko alam kung ganyan din ba kapatsyent ang tatay ng anak kong si Xia Obao sa kanya. Ito at saka ito. Huwag itong tatlo. Iyong iba, ibalot mo lahat at dalhin mo sa baba. Opo. Ang dami naman. Sino nga ba yung nagsabi kay Emma Lu na huwag masyadong spoil ang bata? Ah, kaya pala nakikipagkumpiti siya kay Emma Lu kung sino ang mas mahal ng bata. Ang mahal naman. Sapat na ito para sa rehabilitation ng anak ko. Ano bang binubulong-bulong mo riyan? Sinasabi ko lang na magaling pumili si Emma Lu. Ang gaganda nitong mga damit. Ibigay mo ito sa anak mo. Wag na, masyadong mahal ito. Kapag nagbigay na ako ng regalo, hindi ko na binabawi. I swipe muna ang card. Pwede bang isauli? Ikinalulungkot ko, pero custom-made lahat ito kaya hindi pwedeng isauli. Akala ko pa naman, pwedeng isauli ang mga damit para magamit ang pera sa rehabilitation ni Sia Obao. Mukhang hindi talaga pwede ang shortcut. Sia Obao. Nagtatrabaho pa si mommy, babalik din ako kaagad. MC. Mag-isa lang ba sa bahay ang anak mo? May sakit kasi siya, kaya hindi siya pumapasok sa school lately. Kung ganoon, isama mo na lang siya bukas dito sa office. Salamat po, mga Lu, para matuto na rin ako kung paano makipag-interact sa mga batang 6 na taong gulang. Ayos, sa ganoong paraan, hindi na maiiwang mag-isa si Xia Obao bukas. Xia Obao, aalis na si mommy para magtrabaho. Pwede ka bang manood mag-isa ng cartoons dito? Huwag kang mag-alala, mommy. May kuryente rito at saka internet, libre pa. Hindi ako tatakbo kung saan-saan. Kiss mo muna ako. Good boy. Amsie, ang cute naman ng anak mo. May mango ako rito, gusto ba niya? Salamat, pero allergic kasi siya sa mango. Okay lang, may strawberry cake pa naman ako. Nasa refrigerator sa pantry. Kukunin ko siya mamaya. Salamat. Mommy, hindi maganda ang pakiramdam ko. Anong nangyari sa iyo? Kumain ka ba ng mango? Hindi po. Kinain ko lang iyong strawberry cake na binigay sa akin nung ali. Si Aobaw. Isheng-sheng, hindi mo ba alam na bawal mag-ingay sa office? Ang ingay-ingay, paano kami makakapagtrabaho nito? Office ito, hindi lugar para dalhin ng mga working moms na katulad mo ang mga anak nila para maglaro. Pasensya na, doon tayo sa labas mag-usap. Tara.
Anong silbi ng sorry mo? Talagang walang pinag-aralan, may nanay nga, wala namang tatay na nagturo. Hindi bastardo ang anak ko. Nabasa ko na ang employment records mo. Single ka. Itong bastardong ito, wala siyang tatay. Secretary Song, pakiusap, ayusin mo ang pananalita mo. Nagsasabi lang ako ng totoo. Kung hindi siya bastardo, ay sino ang tatay niya? Nahanap niyo na ba kung nasaan ang iyong master? Malamang ay nangupahan lang siya at ang kanyang ina, walang nakarehistrong impormasyon. Pero huwag kayong mag-alala, sigurado akong mahahanap namin sila sa loob ng 2 araw. Amasye, isinama mo ba ang anak mo sa opisina? Opo. Tingnan natin. Magsalita ka. Hindi ka makapagsalita, di ba? Simula pa lang, nagdadala ka na ng bata para magpanggap na nabangga. Tapos ngayon, dinadala mo pa siya sa opisina para makikain at makiinom. Isheng-sheng, bakit ang kapal ng mukha mo? Ayoko makipag-away sa iyo sa harap ng bata. Alis na tayo. Teka lang, hindi pa kita tinatanong kung sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na dalhin ang anak mo dito sa opisina. Si Emma Lu po ang nag-alaw. Anong kalokohan yan? Paanong papayagan ka ni Emma Lu na dalhin ang anak mo dito sa opisina? Wala namang ganyang patakaran ang kumpanya. Tama, wala ngang ganyang benefit ang kumpanya. Ay, monsieur, kung gusto mong isama ang anak mo, pwede ka namang mag-leave. Tama. Naiintindihan ko na. Narinig mo siguro na hinahanap ni M. Marlu ang kanyang anak. Kaya mo dinala ang anak mo dito sa opisina. Di ba? Huwag mong isipin na ang anak mo ang anak ni M. Elu. Hindi ako kasing babaw ng iniisip mo. Dinala mo na nga ang anak mo rito, ayaw mo pang umamin. Anong pinapangarap ng mga taong katulad mo? Mabuti pa, mag-resign ka na lang at alagaan mo na lang ang anak mo. Ganyan ka ba ka-down sa mga working moms na may anak na? Hindi ba nanay mo rin ang nagsilang sa iyo? Isheng-sheng, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan para kausapin ako ng ganyan? Huwag mong aawayin ang mommy ko. Aba, bastardo. Kung hindi ka kayang turuan ng nanay mo, ako ang magtuturo sa iyo kung paano maging tao. Songsya, bitawan mo siya. Anong ginagawa mo, Songsya? Xiaobao. Mommy, bitawan mo ako. Bitawan mo si Xiaobao. Xiaobao. Mommy, bitawan mo ako. Xiaobao, nandito na si Mommy para iligtas ka. Mommy, tulungan mo ako. Yisheng-sheng, bakit ka ba nagmamadali? Ikinulong lang naman siya, ah. Ngayon, alam mo na kung gaano kahirap maging working mom, di ba? Kung gusto mong mag-alaga ng bata, umuwi ka na lang, bakit ka pa pumapasok dito sa opisina? Ginugulo mo lang ang opisina. Nakakasuka makatrabaho ang mga babaeng katulad mo na single mom at immoral. Songxia, ibigay mo sa akin ang card at buksan mo ang pinto. Kung may problema ka, sa akin mo sabihin, huwag mong idamay ang anak ko. Hindi ko na rin mabuksan ngayon. Mabuti nga, hayaan mo iyang bastardo na iyan na mag-reflect sa loob. Mommy, tulungan mo ako. Mommy, iligtas mo ako. Xiaobao. Mommy, Xiaobao, hindi ka ba makahinga? Xiaobao, huminga ka ng malalim, huminga ka ng malalim. Xiaobao, bitawan mo ako. Xiaobao. Kayong dalawa, hawakan niyo siya. Xiaobao. Bitawan niyo ako. Allergic ang anak ko. Kung hindi siya magagamot kaagad, baka mamatay siya sa suffocation. Kahit mamatay siya, anong kinalaman namin doon? Hindi man lang niya tiningnan kung sino ba siya. Akala ba niya, basta-basta lang makakapasok dito sa lugroup ang isang bastardo na katulad niya? Bitawan mo ako. Bitawan niyo ako, sabi ng bitawan niyo ako. Anong ginagawa niyo? Tulungan niyo si Xiaobao. Malu, tulungan mo ako, iligtas mo si Xiaobao. Ako na.